So, yun yung sinasabi nila Daisy, na maghintay ng 10 days, then upon receiving it, no, bibigyan sila ng 5 or 3 days to answer back. Which is, yun nga, di ba? Yung computations and everything. For sure naman ako, pagdating doon sa sa mga gamit, mabilis lang yun. Pero, syempre, kailangan doon ng proper documentation at dapat may authority talagang present. Mas pinili pa, no? Itong kampo nila Dave or nila Sir Stephen at nila Madam Daisy ang gumastos kaysa sa napakasimple, no, na hinihiling ng mga manalastas. Bakit ko po nababanggit yan? Yan po ang lalamanin ng video na to. Okay, so ano ba yung ibig kong sabihin doon? Minsan, alam nyo, magandang mapanood minsan sa mga live stream nila, no? Kay Daisy medyo okay. Kay BJ wala na akong masyadong interest. Kay Daisy, kay Madam Daisy. Kung bakit ko nasasabi yan? Because they've been surprising us or binibitin nila tayo, no, sa kanilang sinasabing 3 itlog. May darating ng knock-knock at kakatok, no? At sa aking pakikinig at aking pagmamarites, no, ano rin mga persuasive din yung mga viewers ni Daisy, unti-unting na-reveal ang mga impormasyon na dapat hindi pa siguro marinig pero nadinig na, no? Medyo excited siguro si Madam Daisy at nagkwento. Okay, ito pong aking isi-share sa inyo na vlog na ito, sa video ito, ay pag-uusapan din natin sa live stream ko. Kasi magandang, although it's about legal matters na kasi yung gusto nilang mangyari, para sa akin, why go on that such trouble, no, and magagastos ka pa na may mas madali naman. Pero siguro gusto nilang daanin sa legal way, kaya ginawa nila yon. Okay, kung ano po yung sinasabi ko, allow me to play this video para po mas maintindihan ninyo. And mag-share ako, no, based lang sa kay Google kung ano po ba yung gusto nilang sabihin at kung bakit ko nasabi or bakit para sa akin is maaaring yun, no, yun yung sinasabi nila na kakatok doon sa 3 itlog na binabanggit ni Daisy. Okay? So, ito po yun. Kung mayaman talaga, sabi natin din na pagkatok pa lang, iabot na para maitago nila ang kahihiyan. Okay, dyan pa lang, no? Comment yan ni Vienna, no? Na narinig nyo naman, pagkatok pa lang, dapat ibigay na. And, as an educated guest, no, para sa akin, yun yung gamit, alahas at pera, no, na ayaw nilang puntahan, no, na gusto nila ihatid pa sa kanila, no. Yun yung nilalaman nitong sinasabi ni Daisy at yung comment ni Vienna, no, na kung sakaling dumating man, kung sino man ang mag-aabot nung knock-knock na yon, ibigay na raw kagad. Okay? So, mas malilinawan po natin yan. Diba? Di, ang bilis sana nun kung talagang nakahanda, diba? Kaso, magugulat sila. 3 itlog pala. Akala nila, 1 lang. Sabi Madam Melanie, katakutan Mare, kahit mayaman, kung gamit, hindi ibibigay yun, ilalaban yun. Sa puntong yon, kapag dumating si Naknak, pag nakita ko niya, nako, sigurado po, alam niya na wala siyang kalaban-laban. Diba? Sabi na daw, Virginia Lumawig, Ma'am, excuse me, demand letter po ba yung knock-knock who's there? Basta hindi ko sasagutin. Maintindihan niyo na po kasi nandyan naman na po eh. Okay, so yan. Demand letter, yung pwedeng
Hindi ko sinasabing yun, pwedeng dumating. Based na rin sa naging sagot ni Daisy. No? Hindi niya inaamin na it's a demand letter, pero the way niya ipaliwanag, the way yung mga expression niya at yung pagsasalita niya sa kanyang mga viewers, it seems it's a demand letter. So, ano ba yung demand letter? Okay? Ano ba yung nilalaman ng demand letter? At bakit ko naisip din na maybe that's what the Manalastas will be receiving diyan sa sinasabi nilang surprise para daw doon sa Manalastas. Hindi lang si Ramil So, tatlo, which means I'm guessing yung magkakapatid. Tek Poren, Tek Jun, at saka si Tekram. Okay? So, ano ba yung demand letter? Naging curious ako doon. And inalam ko. Okay? Inalam ko to through Googles lang. About the explanation and kung ano-ano ba yung nakapaloob pagka mayroon kang demand letter. And ito po yun. So, ito po yung definition ng demand letter. No? Sinearch ko lang po ito sa Google. Okay? Just a basics explanation. Na kaya nasabi ko maybe this is the one, no, na pwedeng ma-receive ng mga Manalastas. Okay? A demand letter is a formal document sent by one party to another in an effort to resolve a dispute. So ano pa ba yung dispute na pinag-uusapan ngayon natin tungkol dito sa kay Dave at sa Manalastas, no? It's the property, no, yung mga pag-aari daw ni Dave, like the mga gamit, alahas, at saka yung pera. Diba? The sending party might issue one request payment or another action to right a wrong or settle some type of grievances. The recipient might be in financial default, okay, might have breached a contract, or might not have followed through with an obligation. Demand letter are normally written by a lawyer. Okay? They're commonly the first step that aggrieved parties take before beginning legal action against recipient. No? Aggrieved. Kumbaga, ang naagrabyado or something na may nagawang mali sa kanila, no? Na para sa kanila ay mali, no? So something like that. And key takeaway, a demand letter is a document sent by one party or another in an effort to resolve a dispute. The letter requests some form of restitution to the aggrieved party and is often preceded by amicable attempt to remind a recipient of the obligations. Most demand letters are written by attorney. Demand letter outline the damages, a demand of restitution, a deadline, and any consequences if the conditions aren't met. Don't ignore demand letter. Take the time to review and respond to it if you receive one. Okay? So, most likely, no? Most likely, hindi pa siya yung kakasuhan. Kasi, kaya nga sabi ko, didiscuss uli natin ito mamaya sa aming live stream dahil mayroon pang mga sinabi si Lacey, no, na lumalapit talaga sa katotohanan ng demand letter. Hindi pa, kumbaga, wala pang kaso, no? Parang gusto muna nilang isettle, no? In a legal way. Kaya lang kasi, it's also the same no? Kung yung gusto nilang mangyari na pumunta na lang sila, nakipag-usap na lang sila, di ba? Ganun din naman yun amicable settlement pa rin naman ang gagawin nila. Magpipirmahan pa rin sila. And do you think manginginig dito ang Manalastas? Okay? Pinormal lang nila. Okay? Dinaan nila sa abogado, gumastos pa sila. Gusto nila yun no? Do you think ang magiging stand ng Manalastas dito magbabago? Mas okay sa kanila to. 'Di ba? Mas okay sa kanila to dahil ibabalik naman nila yun Ibabalik naman nila yung mga gamit. Kailangan lang nila ng closure at black and white document. No? Na magpapatunay na na-receive nila yung lahat ng mga ari-ari ang meron si Dave na hawak ngayon ng Manalastas because yung alahas lang, it worth something. No? Matagal na nating pinapaliwanag ito. No? Ewan ko, siguro, ayaw nilang pumunta, no? Dahil alam nila na mayroon silang
nagawang hindi tama. Ngayon, sa amicable settlement na to, sa demand letter na to, ganun pa rin naman ang sasabihin ng mga manalastas. We want to talk to them and settle everything, nakaharap sila. Ngayon, I don't know, since may lawyer, so lawyer na siguro magiging representative para makuha yung mga gamit na yon, no? Parang ang gustong palabasin dito ng kampo nila Dave is yung attorney na lang nila ang haharap para ayusin itong gusto nilang makuha sa manalastas, no? Hindi sila haharap, but I'm not sure if ever, no, na mag-demand ang manalastas dito. It's about loss na, no? I don't know if pwede bang mag-demand ang manalastas na for the last time, di ba, makaharap sila, di ba, together with the attorney naman, to settle things personally, di ba? Kasi ano naman to settle nyo naman di ba? Hindi naman kayo para akusahan pa di ba? So yun yung gusto nilang mangyari. Daan muna sa demand letter. And after the demand letter na hindi mag-comply ang mga manalastas, saka pa lang siya aakit talaga into a case. No? Ako natatawa lang ako, no? Kailangan pa nilang gumastos para lamang makuha yung mga gamit na yon, na napaka simple ang ino-offer, at ako nga mismo nag-offer na kung talagang natatakot kayo, sasamahan namin kayo. But since ito yung course of action na ginawa nila, no, walang ano rito, nothing to do, no, di ba? Ang gagawin lang ng manalastas, okay, di ba? Nanduroon yung mga gamit, nanduroon yung mga pera. Kasi pag-uusapan pa yung 2.7 na yun, hindi yun basta-basta ibabalik na 2.7. Dahil may mga pinagkagastusan yun. Doon sila magtatagal sa 2.7 for sure. Dahil magkakaroon ng kwentahan yan. Di ba? Magkakaroon ng kwentahan yan. Maybe the gamit, no, yung mga gamit ni Dave at saka yung mga alahas ni Dave, dideclare lang nila yan. Pero pagdating doon sa pera, magkakaroon ng computation dyan. Now, according to this, and according din naman sa mga sinasabi nila Daisy, no, the manalastas is given 5 days, no? Pero sa 5 days na yun, syempre magkukompute ang manalastas and ipe-present nila yan sa abogado man or kung kanino man. Then magkakaroon pag-uusap-usap diyan. Diba? Kaya nga I think, no, tingin ko lang, I'm not saying na totoo to or correct yung sinasabi ko, is pagdating sa computations, no? Paano nila malalaman kung sino yung nagbigay, paano binigay, ano yung pinagamitan. So medyo mahabang-habang proseso yung pagdating sa 2.7 na kiniklaim nila. Diba? At maraming mga sponsors ang bumawi at gustong itulong na lang ng mga manalastas sa kanilang mission yung kung ano mang i-unbag nila. Ang pwede lang kumuha niyan ay yung mga talagang nakapanig kay Dave. So doon, tingin ko, opinion ko po, hindi ko sinasabing tama, ako po yung nagbe-base lamang doon sa mga pangyayari, na medyo mahaba-habang computation yon, iisa-isahin nila yon pagdating doon sa pera. No, siguro sa damit at saka sa mga alahas, kung ano yung nanduroon, yun na yung ibibigay nila. No? And actually, dapat nga talaga kaharap pa rin si Dave or sino man sa kanila, hindi lang yung lawyer. Kasi magpapaliwanag ang manalastas kung lawyer lang ang nakaharap, paano malalaman ng lawyer kung tama ba yung mga sinasabi ng manalastas. So, someone on their side should be also present doon. No? And I think the most important doon is si Dave, dahil siya yung nakakaalam ng mga alahas na meron siya. Okay? Now, in terms of doon sa pera, yun yung medyo mahaba-habang proseso. Okay, so hindi po manginginig ang mga manalastas dito dahil yun ang hinihintay nila, no? Closure but with proper documentation. Now, ito okay na rin, di ba? At least this is a formal, no? Talagang gumastos sila for the lawyer to produce this demand letter. So, yung iniisip natin na subpoena ba yan or kung whatever terms you're using, mukhang hindi. So,
magkakaroon muna na sila ng pag-aayos. No? So, amicable settlement ang gagawin nila through demand letter. No? So, yun yung sinasabi nila Daisy, na maghintay ng 10 days, then upon receiving it, no, bibigyan sila ng 5 or 3 days to answer back. Which is, yun nga, di ba? Yung computations and everything. For sure naman ako, pagdating doon sa sa mga gamit, mabilis lang yun. Pero, syempre, kailangan doon ng proper documentation at dapat may authority talagang present. No? Ayaw nila ng barangay na ayusan lang eh. Gusto nila with legal authority. Well, it's okay, di ba? Hindi naman ang manalastas ang gumastos, sila naman ang gumastos. So, okay lang sa manalastas yan. No? Pero for sure, matagal nang naka-ready yan, di ba? Sabi nga, nanduroon lang sa isang bahay dati nung namayapang inlagaan din nila, di ba? Si Nanay Luz ba yun? No? Nanduroon naman yung mga gamit, and for sure, even yung mga alahas. And yung pera naman di ba? Kahit si Nanay Jack, sinabi na nanduroon lang yung pera. Hindi ganalaw yun. Inalis lang yun doon because they feel something wrong already kay Dave at doon sa mga taong sinamahan niya. So, sinicure lang ng mga manalastas yung perang yun dahil hindi naman lahat yun ay galing sa sponsor na sumama kay Dave. Di ba? May mga pera doon na galing sa mga sponsor na ngayon ay kasama naman ni Ramil. And most of them, ng mga sponsor na yon, ay gustong ipagamit na lang sa misyon ni Ramil yung perang nahawak na nila ngayon. Okay? Hindi po pinag-iinteresan ni Ramil yung pera na yon. No? He is protecting the money because it's not only yung mga sponsor na sumama kay Dave ang involved doon. Pati yung mga sponsor na ngayon ay na kay Ramil. No? Hindi po yung pinaghahangalan ni Ramil. So, yun yung tingin ko, no, na reason. It's a demand letter yung pwedeng dumating kanila Ramil. And I'm not sure also, hindi ko sinasabing yun talaga yun. I'm just basing on what the live stream of Daisy is saying doon sa mga comment niya kanyang mga viewers. Okay, so mamaya po, subukan nating palawigin. Meron pang mga sinabi dito si Daisy na pwede nating pag-usapan mamaya sa live stream ko. Okay, so yun lang po. And kung bago pa lang pala kayo sa channel ko, don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ang notification bell para maging aware ka sa aking mga upcoming content. Issue lang po tayo, walang personalan, at matuto po tayo mag-fact check para hindi po tayo magpagsabihang fake news. Maraming salamat.